Okay mga master, may Mitsubishi Strada tayo ngayon. So bago natin tingnan yung video, explain ko muna kung ano ang mga dapat ma-damage pag naputulan ka ng timing belt. So ito yung Strada. Ito yung Strada na naputulan ng timing belt. So ngayon ay okay na, pero bago natin tingnan yung video, so may paliwanag lang ako saglit. So ano ba ang mga posibleng madamage pag naputulan ka ng timing belt? So depende yan sa impact mga master. So pag naka 100 to 120 kph ka at naputol yung timing belt mo, napaka yung move ng piston at burbula natin ay napakalakas. So fastest siya. Kaya posibleng mabiyak yung piston at yung mga valve natin sa intake or exhaust mabingkong, at yung iba nga ay nasira pa talaga yung camshaft, so nabiyak. So napakalaking budget nun at pag nagkataon. Kaya sa mga naka-timing belt type, preventive maintenance talaga ang kailangan mga master. So sa amin, pag original talaga yung pinalit, so bibigay namin 150 km bago siya ulit magpalit ng timing belt. Pero pag replacement lang na timing belt, babaan namin. So 100 kph kilometer, magpapalit na siya. So shoutout nga pala sa mga solidong sumusuporta sa channel natin sa YouTube. May 340 na tayo. So malapit na tayong makapasa ni YouTube. So konting tiis na lang at maabot din natin. So alright, so ito na ang video na kung paano natin tirabaho at ano yung mga pinalitan natin. So alright, yes sir. Mitsubishi Strada, naputula ng timing belt. So tinuwing na lang to papunta dito sa atin mga master. So tingnan natin yung kalagayan. So yun biyak yung cover ng timing belt. Ano pa kaya yung nasa loob? So buksan natin. So pagbukas nga natin ay hindi tayo nagkamali. Yan. So kita natin yung ebidensya. Sa mga hindi talaga marunong mag-maintenance ay ito yung aabutin. Kaya mag-maintenance talaga kayo ng maigi para hindi aabot sa ganitong problema. So titingnan natin kung ano yung mga na-damage. Tanggalin natin yung valve cover. So ito na, niligwat-ligwat na natin at sinungkit-sungkit na. Grabe naman nakalagay ng gasket oil to. So kung ako nito ay hindi ako maglalagay ng gasket oil dahil napakatigas. May gasket ay okay na yan. Hindi na yan mag-leaking pa. Pero nanigurado siguro yung kawawa kasi yung susunod nito. So fast forward tayo. Ito na. Natanggal na natin yung valve cover gasket, valve cover. So yan, may kinuha na tayo na may nakita na tayong biyak. Putol. May rocker arm. Medyo nahirapan tayo dito dahil nasa ilalim talaga. So ayan pinakita ng kasama ko na biyak yung rocker arm. So may dalawa na kaming nakuha. So final check natin to. Baka nabiyak lagi. So ito na, may nakuha na tayo. Ito yung kadugtong sa rocker arm. So papalitan natin to. Okay, siguro nang upan ay. Galon din na. Kado dyan. Uy! O Brian na palit. Ya, Brian na. Oh, Brian kayo. Oh, na, boleh.
Taon sana. Ikaw, taon. Ikaw na nagkaroon. Video na. So ito na mga master, na-check na natin lahat. At dalawa lang yung nabali na rocker arm. So medyo hindi magastuhan yung mayari dito. So ito lang, dalawa. At saka timing belt papalitan natin. So ito lang yung damage. Buti na lang at hindi pa naapektuhan yung iba. Pero siyempre, pag-assemble natin, pakinggan pa rin natin yung andar ng engine. So goods yung one sa intake. Ang nabali ay ito, yung 2. Sa intake man valve yung mga na-damage na rocker arm. Dito sa exhaust ay wala naman. So chinik na natin yan lahat. Pero all goods na. So i-assemble na natin to. So ayan mga master, pag katapos ng lahat ay ito na. May timing belt na tayo. Yung rocker arm na dalawa ay na kabit na natin. So hindi na natin pa binidyuhan dahil aabutin tayo ng isang araw sa video talaga. Kaya ayan, direct tayo, direct to the point. Ito yung tinuturo ko. Yan yung dalawang rocker arm na pinalitan natin. Fast forward ulit tayo mga master. Ayan. So naikabit na natin lahat. Kahapon pinaandar namin to na wala pang radiator. So umandar na siya. Ngayon ay final check tayo. So dito muna tayo sa loob. On. Start. Yun, umandar siya. So one click. Pero may nakailaw na check engine. Yung kulay dilaw na parang yung may baso-baso at itong pangalawa. So scan muna natin to kung ano yung problema. Baka may sakit lang na nag-lost. So para madali ay scan natin. Hindi tayo matakot pag ganito dahil may scanner naman. So itong check engine ito. So ayun mga master, pagkatapos nating i-reset, so tingnan natin kung may nakailaw pa rin ba. So wala namang nabunot na mga sensor doon sa engine natin. So ayun. So pag on pa lang natin ay nawala na. Start. So yung check engine nito ay nawala na, except na lang itong fuel indicator. Ito. Yan yung parang baso-baso. Tsaka ito ay handbrake naman to. Release natin yung handbrake. Yan, wala. So yung airbag din ay umilaw. So siguro dati ay na-aksidente ito at may airbag na pumutok. Kaya umilaw yan. So wala na tayong pakialam dyan. So ang trabaho natin dito ay yung naputulan ng timing belt. At saka yung check engine ay sinolve din natin. So right. So RPM check muna tayo. Yun. So napakalakas ng engine. Drive check. Ito na mga master, pinatakbo na natin yung Mitsubishi Strada na naputulan ng timing belt. So para iwas gastos talaga mag-maintenance kayo ng maigi. Pero kung hindi naman ay okay lang din para may mga trabaho din kami.
Pero para sa iwas talaga ng malaking gastos, mag-maintenance kayo talaga. So, pabuti natin to ng 100 kph. So, bago natin to i-release ang unit mga master. So, siyempre, test drive muna natin. Para wala talagang problema nang makauwi sila sa kanila na safe na safe. Baka kasi ipalabas natin agad pagkatapos at hindi makaabot sa kanila, nasira na, papagalitan pa tayo. So birit natin to sa doon, matuwid na daan. Medyo hindi lang makita talaga sa dashboard yung takbo. Yung cellphone natin kasi ay mumurahin lang. So ito, naka 60 na. Yun o, umabot na ng 100 mga master. Kailangan na sa change gear pero nakahawak tayo sa phone kaya hindi tayo maka-change gear. So okay na to, okay na. So yun lang mga master, at maraming salamat sa pagsubaybay sa mga video natin. So God bless ating lahat. Yes sir.